The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Isang magandang gabi sa Lampas ka lahat ng ng konti, okay? taga-subaybay ng Now You Know PH. Ako po si Jermaine Halandoni de Runya at welcome sa ikatlong episode ng ating FB Live series kung saan pag-uusapan natin at tatalakayin ang mga kasalukuyang hinaharap ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa lahat po ng ating manonood kanina at ngayon po na sumama sa atin ngayon, nais po namin maghumingi ng paumanhin dahil naputol po ang ating broadcast. Nagkaroon po ng technical difficulties. Ngunit ngayon po ay handa na ulit tayo para sa ikatlong episode ng ating special series na ito. Ngayon po ay July 22, 2020 at 5 araw na lang ay ilalahad na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Noong Lunes po ay nakausap ang mga sektor ng kalusugan po at kahapon naman ay nakausap natin ang mga kinatawan ng sektor ng kabataan. Ngayon naman po ay kukumustahin natin ang dalawa sa batayang sektor ng ating lipunan. Ang mga nagbubungkal, nagtatanim, pumapalaot at nagbubuwis ng kanilang dugo at pawis para makapag-produce ng ating pagkaing kakainin. Pag-uusapan natin kung nasaan na nga ba ang mga pangakong programa ng Administrasyong Duterte para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kasama natin ngayong gabi live via Skype ang tagapangulo ng Pamalakaya Pilipinas, si Ginoong Fernando Hicap. Magandang gabi po, Kapando. Ay, magandang gabi rin kay Paul at saka kay Karne. Sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang magpalayang gabi. Magandang gabi po. At makakasama rin po natin live via Skype mula po sa hanay ng mga magsasaka mula sa Policy Advocacy Unit ng Pambansang Kilusan ng Samahan ng mga Magsasaka. Kasama po natin ngayong gabi si Karene Cerilla. Hi Karene, magandang gabi po. Karene, mukhang nakamute po tayo. Aba, yun. Ayan, Magandang po. gabi po sa iyo, Maine, at saka kay Paul at saka kay Kapando. At sana ay maging maayos ang resulta nitong ating programa. Medyo mahirap ang signal dito sa amin. Opo, sa kaalaman po ng ating mga manonood po ngayon, kung medyo may marihinig po kayong background na ingay, ayun po ay dahil nasa probinsya po ngayon si Karene at normal lang naman po yung mga ingay na naririnig nyo. Para po sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi, maaari po kayong sumama sa talakayan. I-type at i-send nyo lang po sa ating comment section ang inyong mga suggestions, comments at mga katanungan. Okay, bago po tayo tuluyang magsimula, gusto ko po munang humingi ng introduction sa ating mga guest ngayon. Kung ano po ba yung inyong mga organisasyon at ano po yung mga specific na advokasya nito. Simulan po natin kay Kapando. Kapando, ano po ba ang Pamalakaya Pilipinas? Ang Pamalakaya po o Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas ay isang pambansang federasyon ng mga organisasyon ng mga maliliit na mangingisda sa buong bansa. Ibig sabihin, ang member nito, merong sa Visayas, Mindanao, and Luzon. No? At ang Pamalakaya po ay itinayo bilang pambansang pampolitikal na sentro ng mga organisasyon ng mga maliliit na mangingisda noong 1987. At ang advocacy nito ay para isulong ang interes at kapakanan ng mga maliliit na mangingisda para doon sa pananatili nila, doon sa kanilang tirahan at kabuhayan. At ganun din para maging sustainable yung ating pangisdaan para sa susunod na henerasyon. Mapakinabangan ito pangunahin ng sambayan ng Pilipinas. Okay po, salamat po. Kapando, ngayon alam na po natin ano po yung Pamalakaya Pilipinas. At ngayon, alamin naman natin mula sa uri ng mga magsasaka, kay Karene. Karene, ano po ba ang pakisama? Yung pong pakisama ang daglad, pero ang kahulugan po nito ay Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka. Natayo po ito noong August 1987 at may kasabi po kami mula sa hanin ng kabataan, ng kababaihan,
na mga isda, mga katutubo, at syempre po kami mga magsasaka. Nalikha po ito noong panahong iyon para po magsulong ng reforma sa lupa at kaunlaran sa kanayunan. Yun po yung pangunahin. Pero ngayon po meron po kaming mga 4 na ubod na programa na pinapatupad po sa aming samahan. Meron po kaming policy advocacy, merong gender equality, enterprise development and management, at saka po yung yung sustainable agriculture po. Yun po yung aming sinusulong para mas malapit po ito sa sikmura ng mga magsasaka. Ayun. Yun po Salamat. yung aming programa. Okay, thank you, Karine. Ngayon, mas alam na po natin ano yung mga organisasyon at advokasya ng mga kasama natin ngayong gabi. Okay, simulan na po natin ang ating kwentuhan at talakayan. Gusto ko pong malaman mula po sa inyong dalawa. Paano niyo po ba madidescribe ang estado ng mga magsasaka at mangingisda under sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Simulan ko po kay Karine. Kumusta ba tayo ngayong mga magsasaka under this administration, Karine? Ayun ay hindi kami masaya, to be exact. At lalo inabot kami ng pandemyan kasi ito si Pangulong Duterte. Nangangampanya pa lang ito, nangako na ito sa amin doon sa Katanawan, Quezon. Sabi niya sa mga magsasaka, sa issue ng coconut levy ay pag akuan niya na upo sa posisyon bilang presidente sa loob ng 100 araw, ibibigay ko sa inyo ang coconut levy. Yun yung pangako niya. Pa-4 na taon na niya ngayon, hindi pa nalaglag yung pangako niya. Tapos sabi niya, tatapusin niya agrarian reform. Naputol yung pagpapatupad ng programa noong 2014. Sabi namin, dugtungan yung batas at laanan ng pondo para matapos yung pamamahagi ng lupa sa ilalim ng agrarian reform. Hanggang ngayon po, hindi pa rin nadudugtungan. Kaya hanggang doon na lang ang aming pag-aabang para mapaunlad itong agrikultura. Bagaman merong ginagawa, halimbawa yung Department of Agriculture, meron silang mga programa, pero hindi ganun karamdam. Lalo na nitong ipapasa ng administrasyong Duterte itong rice importation. Pagkatapos meron pang train. Yung sa train kasi tax yun eh. Ay kami, naggagasolina kami, nagdi-diesel kami, kaya laki ng bawa sa amin doon. Tapos nagdadala kami ng minindal sa bukid, yung pagtaas ng mga asukal at iba pa, malaki ang tama nun sa mga magsasaka. Itong rice importation, lalo nang mas malupit. Yung unang tama sa amin ay lugar ng mga magsasaka. Bago pala ngayon nakakabawi yung mga magsasaka. Ay sabi nga namin, nalugi yung mga magsasaka. Tapos yung pera naman napunta naman sa mga sangay ng gobyerno at hindi naman napunta sa bulsa ng mga magsasaka. Yung target ng 10 bilyon napunan at batay sa naalam naming datos nung nakaraang taon, lumabis pa ng 6 na bilyon. Pero hanggang ngayon, walang paliwanag ang gobyerno saan dinala yung 6 na bilyon na buwis na pumasok mula sa rice importation na ang tinamaan ay yung mga magsasaka sa bigas sapagkat bumaba ang bilihan sa merkado ng bigas. Kaya yun yung kalagayan namin ngayon. Medyo mahirap ang sitwasyon. Nitong pandemya ay dahil sa kawalan ng mga infrastruktura dito sa kanayunan at napisan sa mga lungsod at saka mga halimbawa dyan sa Maynila. Nung pandemya, halos hindi kami makapagpabayo, hindi makapagpagiling ng bigas kasi lockdown, hindi kami makaalis ng barangay. Wala ring maglako ng mga isda rito sa barangay dahil ayaw papasukin. Kaya ang hirap ng sitwasyon nung panahon ng lockdown dito sa aming lugar. Ayun, salamat. Kaya kung tatanungin kung paano namin define pinabayaan ni Duterte itong sektor ng agrikultura. Yung po doon ko mailalarawan itong administrasyon ng Pangulong Duterte sa mga magsasaka kasi may mga konkreto kaming kahilingan eh. Pero yun nga, sa kabila ng aming mga konkretong kahilingan na agrarian reform, coconut levy at saka kaunlaran sa kanayunan, ang pinasa niya itong anti-terror bill.
Balikan natin Nakakalungkot yan po. mamaya. Opo, Karen, balikan natin mamaya yung mga pinangako niya, no? Balikan natin. Ngayon pupunta tayo kay Kapando. Kapando, kumusta po ang mga mamamalakayan natin ngayon under the Duterte administration? Sa loob ng 4 na taon, no, ni Pangulong Duterte sa poder ay napatunayan ng mga mangingisdang Pilipino, no, yung kanyang pagiging taksil at traidor sa mga mangingisda at sambayan ng Pilipino. Yung pagpayag niya sa pagpapatuloy ng pagpasok ng mga Chinese commercial fishing vessel sa West Philippine Sea, ang kawalan ng kaaksyon doon sa patuloy na reklamasyon, okupasyon ng Chinese government sa West Philippine Sea, ang pagbangga last year doon sa Jember 1 sa 22 mangingisda doon sa Recto Bank ng Chinese fishing vessel, at ngayon ay naulit ngayong taon, no, itong pagbangga ng isang Ginanwood cargo vessel doon sa Liberty 5 na hanggang sa ngayon ay 14 na mangingisdang sakay nito ay hindi pa nakikita kung sila ay buhay, no? At ang pinakamasama at malinaw na ito ay pag-traidor dahil dapat na ang gobyernong ito ay pagtanggol, no, yung ating mga mangingisda na biktima ng ganitong mga ginagawa o kawalan ng pagrespeto ng mga Chinese, ng mga Filipino fishermen. Ang gobyerno pa mismo, si Pangulong Duterte at ang kanyang administrasyon, ang nagtatanggol sa mga responsable doon sa pagbangga sa mga mangingisdang Pilipino sa kategorya lamang na ito ay isang maritime incident. Malinaw po, no, na naganap itong ganitong dalawang beses na nangyari sa halos isang taon. 2019, June 9 nangyari yung Jember 1, at June 27 itong Liberty 5, 2020, sa loob ng isang taon, no? Ang may kasalanan ay ang mga Chinese fishermen at cargo vessel, at walang napapanagot at walang nakukuhang hustisya maging doon sa 22 mangingisda na isang taon nang nakalipas. Kaya malinaw, ano, na ito ay pagtaksil at pagtraidor sa mga mangingisda at sambayan ng Pilipino dahil doon sa malayang pinayagan niya mismo through verbal na mga kasunduan. Opo. Yung malayang pagpasok ng mga commercial fishing vessel sa pangingisda natin sa West Philippine Sea. Alam niyo, patunay ang ano diyan, ano, pinakamalaking epekto sa atin, yung West Philippine Sea, ayon mismo sa datos ng BIFAR, 90% ng galunggong na supply ng ating bansa ay galing dito. Kaya nitong nakaraang 2019, 2000, nagpangkat tayo, no? Ng 125 metriko tonelada ng galunggong dahil wala na lang tayong supply. Ito malinaw, ano, yung epekto ng patuloy na pag-occupy ng gobyerno ng China sa West Philippine Sea. At ang pinaka-update ngayon, no, at nananatili sila dyan at hindi umaalis, yung mga mangingisdang Pilipino ay hindi na makapasok. Kung maging sino man ng mga mangingisda na merong karapatan o merong claim dyan sa West Philippine Sea ay hindi na makapasok, lalong-lalo na dito sa Scarborough Shoal dahil nananatili, no, yung dalawang Coast Guard doon sa bunganga ng lagon ng Scarborough Shoal at mayroong pang dalawang Coast Guard na nagro-rubing. At mula noon hanggang ngayon ay nanatili sila. Kaya yung mga mangingisdang Pilipino na dati-rati ay kapag mayroong masamang panahon nakakapasok doon sa lagon, sa Scarborough Shoal at ligtas na sila, ngayon ay napipilitan na umuwi kapag mayroong masamang panahon. Kaya biktima yung mga mangingisdang Pilipino nung masamang panahon. Ang karamihan, pero nangyari, ano? Nung mga nagdaang bagyo, na yung mga mangingisdang Pilipino ay meron na ulat na nalunod at 12 yung sakay at isa na lang yung nakauwi at hindi pa nakikita yung 11, no? Kaya malinaw yon, no, na traitor ang Pangulo doon sa kanyang doon sa pangisdaan natin na malayang na-occupy at napakinabang at sinisira ng gobyerno ng China. Okay po. Kung ayon kay Karen, ang sektor na po ng magsasaka ay parang pinabayaan at mula naman po sa sektor ng mga mangingisda ay parang naging traidor si Pangulong Duterte sa mga, hindi lang sa mga mangingisda, kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino. Napag-usapan na po natin kanina, nabanggit na ito kanina ni Kapandot at ni Karen, na may mga pinangako po ang presidente, ngunit hindi ito natupad.
Sisimulan ko po kay Kapando. Kapando, nung mga nakaraang 4 na taon, ano ba yung mga pinangako ni Pangulo na inaasahan niyo sana na mangyari ngunit hindi natupad? Ano po kaya yung mga Para iyon? sa amin ang narinig ko lang na pangako niya sa mga mangingisda yung dismantle. Nung unang suna niya, na i-dismantle yung mga corporate aquaculture, fish pin and fish Mm. cage sa Lawa ng Laguna, no? At nagpasalamat kami doon dahil akala namin ay kahit papano ay luluwag yung pangisda ng mga mangingisda, ng maliliit na mangingisda sa Lawa ng Laguna. At sa unang pagpapatupad nito ay meron lang ilan ng mga corporate na large scale aquaculture, pero mula noon ay wala na. At ngayon ay nagpapatuloy yung mga illegal Mm. na mga reklamasyon sa palibot ng Lawa ng Laguna, no? At hindi pa rin nawawala, nandiyan pa rin yung okupasyon ng malalawak na mga korporadong mga palaisdaan at mga fish-pin na pag-aari ng mga malalaking kapitalista, at karamihan pa ay pinupunduhan ng mga foreigner. Ayon sa aming mga datos na mula sa lokal ay mayroong mga Chinese na mga financier na ginagawang dami yung mga mangingisdang Pilipino para sila yung magparehistro, pagkuha ng certificate doon sa mga tinatayong fish pin and fish cages, pero ang financier at nagkikinabang 100% ay mga Chinese capital, no? Yun pa lang ay wala na. At ang pinakamasamang sa ganun ng kalagayan, yung kanya pang mga programa ay puro talaga pagsira, tuluyang pagsira, na hindi natin maibabalik sa dati ng pangisdaan yung kanyang mga pinagmamalaking mga build program, no? Yung mga reklamasyon sa mga baybaying dagat. At ang masama nito, tulad ng sinabi kasama kanina ni Karini, ay mula sa buwis nating mga Pilipino, mula sa mga mangingisda na wala nang makain at napipilitang magbayad at walang magawa, kundi pag nagbili ng pangailangan nila at gamit sa produksyon ay naandun na yung buwis, yung trenlo ay pinapasa namin, at yun ay gagamitin para sa pagpapalayas sa mga mangingisda at mga mamayan nakatira sa mga palibot ng lawa at mga baybaying dagat dahil sa mga reklamasyon at conversion ng ating mga pangisdaan. Malawak po yan. In particular, for example, dito sa Manila Bay, mayroong mahigit 40 reclamation project under the Reclamation or Philippine Reclamation Authority, inaabot sa mga 30,000 hektarya ang saklaw ng planong reklamasyon. At ang pinakamalaki, yung 2,500 reclamation ng Aerotropolis ng San Miguel Corporation dito sa Bulacan. At ito lang, Marso 5, sa kabila ng nasa gitna tayo ng pandemic ng COVID-19, ay inisyuhan ng DENR ng Environmental Compliance Certificate, yung 420 hectares na planong reklamasyon ng City of Bacoor. Kaya makikita mo, na sa ganitong kalagayan tayo, yung mga mangingisda, yung mamayan ay hindi na alam kung anong gagawin, walang tugon ang gobyerno, kundi mas lalo pang pagpapatindi doon sa panunupil, dahil doon sa maling pagtugon sa mga issue at suliranin na kinakaharap natin. Isang binabanggit ko ditong maling pagtugon o militaristang pagtugon, yung pagputok ng Taal Volcano, ang pagtugon ni Presidente Duterte ay militarista, Ni-lockdown nila yung mga mamamayan na apektado ng Taal na pagsabog, na dapat ay ma-recover pa yung ilang mga ari-arian, mga pangailangan nila at pagkain, pero pinagbawalan dahil ni-lockdown. Dito sa COVID, pagtugon din nila ay militarista, Imbis na dapat ay medical na pagtugon, immobilize yung mamamayang Pilipino para maging bahagi doon sa pagtugon at kaakibat para lutasin yung problema ng COVID-19. Ang ginagawa ng gobyerno ay tinatakot sa pamamagitan ng deployment ng mga military. At makikita ito na mismo doon sa Interagency Task Force para sa pagtugon sa COVID ay mga retired military. Kaya alam nila ay militarista. Kaya yung ang patunay yan, mahigit mula pa nung Marso nang patupad nila yung lockdown, hindi naman susolusyonan yung pahinto na lang ng pagdami mga biktima ng COVID-19. Okay po. Yun po, napakadami po nung saklaw nung problema na
ipinangako po sana na masosolusyonan, ngunit ngayon po ay hindi pa rin nasosolusyonan. Punta po tayo ngayon kay Karine. Karine, may mga nabanggit ka na kanina, yung sa Coco Levy, yung sa agrarian reform. Maari po bang palalimin po natin itong mga sinabing pangako na hindi natupad? Hindi naman tayo madaling makalimot. Mm-mm. Parang dalawa o tatlong beses nang ipinangako ni Pangulong Duterte sa kanyang suna na bibigyan niya ng katarungan yung mga magsasaka na kinuna ng levy nung panahon ni Marcos. Mm-mm. At ayon sa kanya ay gagawa ng batas para magamit na ito. Sapagkat doon po sa hindi nakakaalam ng tungkol sa coconut levy, ito po ay kinolekta ng panahon ni Marcos at ginamit niya yung batas para kolekta nito at tinawag pa pong coconut levy at ito ay kinolekta sa mga magsasaka ng nyug mula roon sa bawat kilo ng kopra na isinusulit nila sa pamilihan. At ito po ngayon, pagkukwentahin natin, nagsimula po yung pagkuha nito mula ng mga 1973 hanggang 1985, mga ganyan humigit kumulang. Kaya nung ma-audit po ito, lumalabas na malaking pera ay kuha ng PCGG. Kasi duda-duda raw yung pera. And eventually ay nagdesisyon po ang Supreme dahil na rin sa pagpupursige ng mga magsasaka na ito ay pera ng mga magsasaka pero dapat na ipinagtiwala sa pamahalaan. At ang layunin nitong perang ito ay batay dun sa batas na ginawa noon ay para sa pakaunlaran ng mga maliliit na magsasaka para sa kaunlaran ng mga magsasaka sa nyugan at sa industriya nito. Pero matagal na yun eh. Hanggang ngayon hindi pa nakikinabang ang mga magsasaka sa levy na ito. Yung mga nakinabang dito pero tingin namin hindi sila tunay na mga magsasaka. Sila yung nagpoproseso ng produktong kopra. Hindi kami mismong mga magsasaka. Opo. Yun. Sa agrarian reform naman, sabi niya nung nakaraang SONA, tatapusin natin itong agrarian reform. Hanggang ngayon, hindi natatapos. Tunayan, hindi pa nakakagawa ng batas para dun sa land acquisition and distribution. Sabi namin, dugtungan yung batas ay hindi nagagawa ng Kongreso. At hanggang ngayon wala pang batas na nagagawa. Kaya yung Departamento ng Reformang Pansakay, meron silang mga ibang ginagawa ngayon bukod doon sa pamamahagi ng mga nalistang lupa para ipamahagi. Yung mga problematic hindi talaga nila magalaw. Tapos meron silang bagong programa ngayon na pinangutang pa yung mga magsasaka sa World Bank, kung di ako nagkakamali, para yung mga mother CLOA na na-issue ng pamahalaan sa panahon ng agrarian reform. Ngayon gusto nilang magkaroon ng parcelary survey at magkaroon ng individual na titulo, yung halip na isang malaking kooperatiba ang nagmamay-ari, hahati-hatiin na ito sa mga kasapi at benepisyaryo. Sa paningin namin may blalo yun. Kasi pag nagigipit ang magsasaka, posibleng ito ay mabenta nila at makukonsolida na naman uli yung lupa sa dating mga may-ari ng lupa. Yun yung nakita kong problema sa agrarian reform. Meron namang nabigyan na ng titulo dahil nag-apila yung may-ari ng lupa. Ayun, yung titulo, yung property hindi mapasok ng mga beneficiary mismo kasi ayaw pa ng may-ari papasok. Ganyan. Meron naman ng kinover na ng agrarian reform pero hanggang ngayon hindi pa nakikilusan ng Department of Agrarian Reform. At yun ay dapat tulong yun sa mga magsasaka. Konkreto. Opo. Salamat, Ms. May. Okay. Salamat po, Karine. Ayun po, nung napakinggan natin, ano yung mga pangako ng Pangulong Duterte na administrasyong ito sa magsasaka at mangingisda na hindi natupad. Okay. Ngayon po, Kapando, Karine, may isa ko pa pong tanong, ano po ba yung mga struggles at issue na kinakaharap ng mga magsasaka at mangingisda, specifically po ngayong panahon ng pandemya?
Ano po yung mga yon? Yung naging matingkad na problema. Sisimulan ko po kay Kapando. Bali, magandang gabi ulit, ano. Malinaw po, ano, yung epekto ng pandemya sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa hanay ng mga maliliit na mangingisda, no? Yung takot, no? May kasabihan nga sa amin yan na kahit di baling magdildil ka na lang ng asin, magdildil ng asin, wala lang magkakasakit sa ating pamilya. May yung takot sa mga mangingisda dahil nga doon sa matinding kahirapan nila, pinaka-poorest of the sector ng ating lipunan na magkaroon ng sakit, no? At yun sana yung inaasahan natin, ano, na dapat tugunan at solusyonan ng ating gobyerno para magkaroon tayo ng paano natin haharapin, no, ang epekto nitong COVID-19, itong pandemya ng COVID-19. Ang problema, imbes na dapat turuan, papain, at educate at para maging bahagi yung mga mangingisda at mamamayang Pilipino doon sa pagtugon ng pandemyang ito, itinuturing ng gobyernong ito na ito ay mga parang kaaway, no? Doon na lang sa pagtitermino na ang titigas ng ulo ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi natin ma-address para itong pandemya ng COVID-19. Na wala man lang mga consultation pagtanong, bakit lumalabas? Bakit maraming lumalabas sa panahon ng deklarasyon ng lockdown, no? Paanong hindi ka lalabas kung wala ka namang pagkain? Paanong hindi ka lalabas ng bahay mo kung napakaliit ng bahay mo, wala kang kuryente, wala kang tubig, wala kang pasilidad, no? Sa panahon na napakainit, ay mapipilitan kang lumabas. Yun ang dapat ay tinatanong ng gobyerno at para solusyonan, imbis na gano'n ang ginagawa ay deployment ng mga military at police troop, no? Para takutin. Tulad ng ngayon, no? Yung ginagawa nila sa Nabutas at doon din sa Cebu, no? Para takutin yung mamamayan na hindi siya yung solusyon, no? Kasabay sana dapat ng mga lockdown yung mass testing, ano? Para malaman natin kung sino talaga yung mayroong sakit at ma-isolate natin at mabigyan ng tugon. Ang problema, hindi yun ang ginawa. Basta na lang ni-lockdown, kaya ang epekto, hindi na lamang doon sa mga mahihirap, kundi yung ekonomiya mismo ng ating bansa apektado ng pagpapatupad ng total lockdown sa ating bansa, no? Wala na. Napakaraming nawalan ng trabaho. Lahat, no? Yung mga manggagawa, sa mga industrial, mga small and medium enterprises, yung mga maliliit na tindahan, halos talaga nagsara at mas liop na walang lang trabaho. Ay, epekto nito sa mga mangingisda. Dati-rati sa isang pamilya, meron silang anak na 2 na nagtatrabaho sa construction. Ang iba naman ay nakapagpaaral, nasa call center, ang iba nasa restaurant at ibang mga ecotourism project, ano? Dahil nagsara, nawala ng trabaho, wala nang trabaho ngayon. At sila ay nagsasama-sama doon sa kanilang bahay. Ano ang mangyayari ngayon? 'Di ba? Sobrang kahirapan, sobrang gutom ang nararanasan. At malipat pa diyan, siyempre, yung pagtaas, pang mapagsamantala itong mga pagsingil, ano? Ng sobrang singil ng kuryente. Wala nang ang trabaho yung mamamayan, wala nang ang makain, napakataas pa ng singil sa kuryente. Opo. No? Nitong mga may mga kontrol sa ating kuryente at mga batayang serbisyo, ganoon din sa tubig. Opo. Kaya yung isang mga issue kaugnay dito sa struggle. Alam mo, isa pang epekto diyan sa mga mangingisda nang pinatupad yung lockdown, hindi na nila maibenta yung kanilang huli, no? Kung saan sila sa barangay nila, doon na lang nila nilalako yung kanilang tinda. Kasi kahit doon sa karatig barangay nila ay mayroong lockdown, hindi nila maitenda. At yung mga mamimili na dati galing sa iba't ibang probinsya na pumupunta doon sa mga coastal area ay hindi na makapunta dahil mayroong lockdown, no? Kaya ang nangyari sa mga maliliit na mangingisda, yung huli nila ay bumagsak halos sa 20% yung presyo ng kanilang huli. Pero malaya na nakakalabas yung mga huli ng mga commercial fishing vessel dahil mayroon silang mga truck at binibigyan at ini-issuehan
ng DE at BIPAR ng food pass, kaya malaya nilang nahahakot yung kanilang produkto. Pero kaming mga maliliit na mga isda, yung pinakamatinding epekto, kulang na nga, napakalit na nga ng huli, hindi mo pa maibenta dahil wala lang bumibili. At yun ang pinakamatindi talaga na hindi natin maarok, no? Doon sa ganitong gobyerno na imbis na tangkilikin, suportahan para hindi maging biktima ng pandemya ng COVID-19, ang kailangan ay dapat malakas, no? Yung kalusugan ng mamamayan. At isang napatunayan dito, Karini, Paul, no? Dito sa pandemya na napakahalaga na dapat kilalanin ng gobyerno ang kahalaga ng agrikultura at pangisdaan natin, no? At hindi dapat iasa talaga sa importation, no? Yung pagkain na pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kasi pagkapag nagkaroon ng ganitong nangyaring pandemya, wala ka nang mai-import. Ano ang aasahan mong supply ng pagkain ng mamamayang Pilipino? Kaya ito yung mahalagang aral sa atin na kailangan natin panatilihin natin yung ating sakahan na agrikultural, maging produkto ng pagkain ng mamamayang Pilipino at ganun din yung ating pangisdaan para dumating man kung meron pa na sana ay wala na ng ganitong pandemya ng COVID-19 ay mga malulusog ang mamamayang Pilipino at merong tiyak na lokal na produkto o sapat at abot kaya ng mamamayang Pilipino. Ayun, salamat. Kapando, naging matingkad po doon, no, parang may kakulangan po in terms of food security natin dito sa bansa. At medyo kung lilimiin po natin yung sinabi ni Kapando, ang nangyayari ay parang may favoritism na nagaganap sa pagmamarket at paglabas ng mga huli ng mga mangingisda. Karine, may ganun ba tayo? Yes, Kapando. Hindi lang po food security ang binabanggit kundi yung sustainability ng supply ng mamamayang Pilipino. Napakaganda po nun. Food security and sustainability. Punta naman po tayo ngayon kay Karine. Karine, uma-agree po ba tayo kay Kapando sa ganong pag-iisip, yung food security, food sustainability? At ano ba yung mas iba pang problema na naging matingkad sa mga magsasaka, lalo ngayong panahon ng pandemya? Karine? Karine? Ayan, sige po. Tuloy po, Karine. Totoo yung inaayunan yung sinasabi ni Kapando kasi ito pong lugar ko ay sa sakahan. Kilometro lang puntahan pag nakamura ka. Mga puno mga mangisda nun. Pag may nahuhuli sila, hindi pa nila Hello? Ayan, sige, tuloy lang po. Medyo choppy lang po kanina. Tuloy na po natin. Karine? Tingnan natin. Sige po. Yung huli nga nila, nahihirapan nilang ilako. Kasi nilalako nila, kamisan nila sa yan. Nahihirapan nilang mga huli dito sa Linang. Kasi yung pag taga-ibang barangay. Yun. Sa aming mga magsasaka, ang kahirapan ay siyempre ang Karine? Karine? Narinig mo na. Medyo nawawala po kayo, Karine. Balikan na lang po namin kayo, Karine. Okay lang po? Karine? Karine? Medyo nagkaka-technical difficulties po yata si Karine. Balikan na lang po namin kayo maya-maya. Okay, sige. Mamaya na at mahina signal. Sige po, okay. So, kagaya po kung medyo choppy po kanina kasi, ang sabi po ni Karine na umaayon nga po siya kay Kapando na kailangan po ng mas maayos na food security at sustainability ng bansa. At kagaya nga po sabi niya, doon po sa area nila, nahihirapan din po silang maglako ng kanilang mga binibili dahil nga po sa issue ng pandemya. Ayun. So, try ko po ulit ngayon si Karine. Karine, nandiyan na po ba ulit kayo? Narinig na kami. Ayan. Mas okay na po. Sige po, ituloy po natin. Ano po yun? Tuloy na po natin. Medyo ang hirap ng mag-lockdown kasi kung napagod ang hirap nun. Yung aming mga produkto
doktor dito ay Kopra, itinigil yung pagbili kasi hindi nga raw maibiyahe. Ayun lang naman yung pinakita namin dito, di halwala sila yung mga magsasaka. Ang namin at yung mga tinda, hindi rin mabili. Alam niyo kung bakit? Tinanggap po ng pamahalang lokal yung aming 3 beses na tiyagis sa isang linggo. Di wala kaming daloy ng pananalapi. Kaya ang hirap na kung meron man kaming pala Kahine, nawawala pa rin po tayo. Motorsiklo. Hello. Kahine, okay, balikan na lang po namin kayo. Medyo choppy lang po eh. Choppy lang po. Balik na lang po tayo kay Kahine maya-maya. Kasi nga po, nasa probinsya po si Kahine, so medyo may difficulty lang po sa kanyang internet connection. Okay, so Kapando, itanong ko naman po sa inyo, ano po ba ang nakita niyong kalakasan ng Administrasyong Duterte in terms of sa pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa ating sektor ng mga mamamalakaya? Ano po ba yung mga strengths ng administrasyong ito? Wala po, wala ano? Wala kami nakikita na merong kalakasan sa mga programa at patakaran ng administrasyon ni Presidente Duterte. Lahat po ito ay kontra sa mga mangingisda at ito ay mapanira sa pangisdaan natin, no? Tulad nung nabanggit ko kanina, no? Yung kanyang pagpayag sa pagpasok ng mga Chinese commercial fishing vessels sa West Philippine Sea at ngayon ay naandito sa malapit sa Kalayaan Group of Island. At ganoon din malapit na dito sa Zambales, ano, yung mga commercial fishing vessel at Chinese Coast Guard. Kitang-kita na diyan sa tabi. Kaya malinaw po yung occupation, no, ng China dito sa West Philippine Sea. Hindi na lang dito kundi maging dito sa pinakamalapit. Kung sa mga programa niya, no, halimbawa, yung nabanggit ko na kanina, yung Belleville program ay pinagmamalaki niya para ay maglikha ng trabaho para magkaroon ng ekonomiya yung mamamayang Pilipino ay katiwalian po. Ito ay malinaw na isang panlilinlang, no, sa sambayan ng Pilipino. Ang Belleville program ay pagkinabang lamang ng ilang mga lokal na kapitalista at dayuhan at ang pinakamatinding epekto nito, kawalan ng kabuhayan at tirahan ng mga mangingisda at mga mamamayan na nira sa mga baybaying dagat at lawa at ganayunan. Dahil doon sa kanyang Belleville program, no? Tulad ng nabanggit ko kanina, kung sa pangisdaan yan, ay yung reklamasyon. No? Talagang napakatindi yung epekto niyan. At maliban sa reklamasyon, wala naman siyang action dito sa ginagawa ng mga dredging, mga front ng mga dredging ng mga Chinese cargos, mga dredging company, na ang mga baybaying dagat natin o yung mga black sand ay nahakot na raw papunta doon sa China, no? At tuloy-tuloy yan dito sa bahagi ng Zambales. At ganoon din yung pagtutulak niya ng higit na pagpapalawak ng mga aquaculture, no? O pag-aalaga ng mga isda ay hindi po siya makakatulong para doon sa nabanggit ko kanina na magkaroon ng food security and food sufficiency, sustainability ng ating supply ng pangisdaan. Kasi yung aquaculture, kapag lumagpas na doon sa 10% na allowed ng batas para payagan yung aquacultura o pag-aalaga ng isda, ay nagiging polluted na yung pangisdaan. Kaya tuluyang sisirain. Kung lalawak pa at dadami at hindi natin ipapatupad yung mandato ng batas na dapat 10% lamang ang pinapayagan ng total surface ng isang pangisdaan, ay tuluyang masisira tulad ng nagaganap dito sa lawa ng Laguna, sa Taal, no, na kung saan ay naandyan lagi yung issue ng fish kill at ganoon din maging sa dagat kung rampant yung aquaculture, mga fish pin and fish cages tulad ng sa Bulinaw, no, sa Pangasinan ay taon-taon ay merong mga fish kill issue dahil doon sa pagiging polluted na ng pangisdaan natin. Lalong-lalo na itong mga reklamasyon, no, na sisira at tatambakan yung ating mga pangisdaan, yung mga mangrove area, sisiraan nito. At ganoon din yung itatambak dito, no, double whammy po ang tama nito. Yung pagkukunan na bundok nito para itambak sa mga reklamasyon nila sa mga karagatan, ay wawasakin mo yung mga kabundukan. Kaya doble yung tama nito, yung ating masaganang kabundukan, mga forest area,
or agricultural land ay kukunin para itambak doon sa ating mga pangistaan. Kaya kung magpapatuloy ang ganitong mga programa, ang magiging problema natin, ano pa, habang dumadami yung bilang ng populasyon ng mamayang Pilipino, lumiliit naman yung source na pinagkukunan ng pagkain ng mamayang Pilipino. Ito yung ating agricultural at saka yung ating pangisdaan. Ay, salamat po. Malalim po, no? Talagang ang dami talagang dapat nating solusyonan dito sa sektor ng pangingisda. Balik tayo kay Karine. Nandiyan na po ulit si Karine. Karine, hello po. Yes, narinig. Yan, Hello. Ayan. Hello, narinig nyo na? Yun, ayos na. Balikan po natin yung naputol na katanungan. Kung ano po ba yung mga matingkad na problema na naranasan ng sektor ng mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Medyo mahirap hindi naranasan ng sektor ng mga magsasaka sa panahon ng pandemya. Kasi dito sa lugar namin, tumigil ang pamimili ng kopra dahil hindi maibiyahe sa mga lungsod. Yun pa man din na nagpapaikot ng makina ng kabuhayan ng mga magsasaka dito sa amin. At malamang kung nangyayari yun dito sa amin, nangyayari yun doon sa 68 probinsya na umaasa sa nyugan. Kaya problema yun. Pangalawa, yung aming mga paninda sa Tiangge, meron kami 3 Tiangge dito sa lugar namin, ay hindi pinigil yun ng lokal na pamahalaan. Bawal ang Tiangge at madali raw magkahawahan. Kaya hindi namin maibenta yung aming mga produkto. Yung pagpapagiling ng mga palay, hindi namin madala sa pagilingan kasi sarado ang mga pagilingan. O kung bukas man, limitado ang nakakapunta dahil bawal ang transportasyon. Binawal dito magbiyahe ang mga tricycle. Kaya ang hirap ng sitwasyon ng panahon ng lockdown. Mahirap kami kumuha ng mga pang-ulam sa bayan kasi isang tao lamang ang pwedeng pumunta sa pamilihan. Kami makapamili. Tapos pagdating sa mga grocery, pila, may social meter. Ay di pila. Pagkapila mo rin sa isang grocery, lipat ka na naman para bumili doon sa iba pang pangangailangan. Kaya inabot ng tanghali at walang masakyan. Kaya kami naglalakad ng 4 na kilometro. Medyo malapit yun, pero mahirap yun sa mga hindi sanay maglakad. Kinakailangan maglakad ng ganong kalayo, balikan yun, papuntang bayan at pabalik dito sa lugar namin. Kaya ang hirap ng sitwasyon. Lalo ang hirap ito sapagkat pag wala ka ng card na quarantine card, hindi ka madaan sa mga checkpoint. Nagtataka nga ako kung bakit ang daming pulis sa checkpoint. Sabi nga nung anak ko rito tatay, COVID na babaril. Kasi daming pulis sa daan. Sabi ko, anak, nagbabantay at nagpapatupad ng batas. Sabi ko, medyo nagpaliwanag ako ng kaunti ron kung ano yung virus. Hindi na pala yung nakikita, pat ang daming pulis. Ay di, ang hirap mag-explain ng ganong sitwasyon. Dapat nga naman ang ilalagay pag hindi doktor ay mga paramedic para nakakatugon dun sa hinihingi na sitwasyon. Sabi nga namin, dapat kung mayroong limitasyon, ay konkreto rin ang mga obligasyon. Yung ayuda sinasabi, piling-pili yung binibigyan sa barangay. Kami, medyo binuenas kami kasi kasapi dahil kami ay kasapi ng Forpes nabigyan kami ng ayuda, pero yung iba talagang hindi nakakuha ng ayuda at nahihirapan kumuha ng ikabubuhay dahil baldado paralisado yung transportasyon, tapos tinanggal yung mga pamilihan, wala naman ditong nagpoproseso ng kopra kaya kinakailangan biyahe para sa gilingan, bawal magbiyahe. Kaya yung mga kopra hindi nabibili. Problema talagang malaki yun. At kung nangyari sa pangisdaan sa kanila, ganoon din ang nangyari sa amin. At halos yung iba na walang palayan, ay halos walang makain. Kasi wala silang hanap buhay. Tapos wala naman silang makukuha ng bigas na isasaing. Kaya ganoon kahirap ang sitwasyon. Yung mga, kunyari, may mga dito at babuyan,
ay yun ang ginawa na lang na kinakatay dito at dito na rin binibenta sa loob ng barangay. Opo. Yung mga gulay namin na produce, dito rin sa barangay binibenta at hindi nadadala sa pamilyahan. Ayun. Ganun kahirap yung sitwasyon. Yun nga po matingkad, no, yung problema ng kawalan ng pagkain at yung pagta-transport ng pagkain ito lalo nung panahon ng pandemya. Same po halos yung problema na kinaharap ni Kapandot sa ni Karine sa sektor ng magsasaka at mangingisda. Karine, naitanong ko kanina to kay Kapando, ano ba yung sa tingin mong kalakasan ng administrasyon na ito sa pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka? Ano ang kalakasan ng administrasyong Duterte? Ano po ang kalakasan? Medyo choppy. Ano po ang strength ng administrasyong Duterte para sa mga sektor ng magsasaka? Ang mas hindi lang siguro sa sektor ng magsasaka, ang isang kalakasan ng kanyang administrasyon ay malakas ang kanyang political will. Pero sa hanay naming magsasaka, hindi namin masyadong maramdaman kasi nga yung kagaya ng banggit ko na kanina, halimbawa yung rice importation sa panahon niya nangyari, tapos hindi naman nabibigyan ng sapat na ayuda yung mga magsasaka. Yung binibigay ang binibigyan nun, hindi lahat. Pag kinuwenta mo yung budget nila, inihambing mo rin sa bilang ng mga magsasaka, ay talagang hindi sila makakakuha ng sapat na ayuda para sa mga magsasaka. Kaya sabi ko nga, kung ang ginagawa ay yung political will ninyang yun, halimbawa yung coconut levy pinasa niya, hindi hahanapin yun ng gobyerno, yung pera nandyan eh. Di ba? May pondo yung mga magsasaka doon ay kung nagamit yun at napaunlad ng mga magsasaka itong agrikultura, ay hindi na ganun aasang masyado ng ayuda sa pamahalaan. At matutukoy noong mga magsasaka, kaya niyang imapa sa naroon ng bilihan kamuting kahoy, saan may bigas na pwedeng mabili sa panahon ng ganitong krisis, saan merong mga livestock na pwedeng makatay para ipakain sa taong bayan. Ganun sana yung inaasahan namin, pero hindi nga ganun ang nangyari. At yung ayuda ng DSWD ay merong pagkaka-doble-doble, mga ganun mga suliranin. At sa madaling salita ay medyo nakakaligtaan ng pamahalang ito yung pangunahin nagpapakain sa taong bayan. Kasi nung panahon ng pandemya, wala namang namili ng mga cellphone na magaganda. Walang namili ng mga mamahaling sasakyan. Talagang hinahanap nila pagkain. At yung pagkain yan, galing yan sa mga magsasaka. Itong magsasaka namang ito ay, yun nga, banggit ko, nila nakaligtaan ng pamahalaan ito. Opo. Yung kanyang pinangako ay hindi niya nabibigyan ng katuparan. Yun ang aming pagtingin sa administrasyon ito. Salamat, Maine. Opo, salamat Karine. So nga po mga manonood, mga kasama natin ngayon, nakita po yung problema, napakatingkad na talagang naramdaman ng sektor ng magsasaka at mangingisda ngayong panahon ng pandemya. Yung kakulangan sa food security, sufficiency at sustainability. At yun nga po, pasok din dito yung issue nung sa pagta-transport o yung sasabi natin na pagba-value chain analysis kung kanino ibibenta yung mga na-produce ng ating magsasaka at mangingisda dahil hindi nga po sila makapagbiyahe, hindi nila mabenta ito sa usual na kanilang pinagbebentahan at iyon ay nakaapekto sa kanilang kita. Gayon din po yung kakulangan sa ayuda at higit sa lahat, ang hinihingi nila ay sana matutukan yung ating kalusugan, magkaroon ng mass testing para syempre pag maayos na po ang lahat at hindi na kumalat ang virus ay matutukan din naman ang isyong kinakaharap nila ngayong pandemya. Okay, so ito grading time na po. Grading time tayo, Karine at Kapando. I-rate natin ang administrasyong Duterte. From 1 to 10, 10 being the highest po. Yes po, Pwede Kapando. dagdag. Sige Pwede po, sige dagdag lang lang po. doon sa Opo. difficulties ngayon, Opo. sa administrasyon ni Pangulong Duterte, yung kanyang pagiging tyrannical na pagtugon, doon sa mga basic na pangailangan at struggle ng mga sektor, yung pasistang kaisipan, na diktador, tungtungo doon sa diktador, ay nakakabahala. Ito yung pinakamatinding
no, sa pag-atake, no, Yes po. doon sa mga legitimate na mga issue at pakikibaka ng mga sektor. For example, ng mga mangingisda, yung pagtutol at paglaban namin doon sa pagpasok ng China sa West Philippine Sea, at ganoon din doon sa reklamasyon at iba't iba pang mga mapanirang mga proyekto. Dahil doon sa Executive Order number 70, yung pagbubuo ng Interagency Task Force to End Local Communist and Armed Conflict, ay tinuturing yung mga sectoral organization na merong mga legitimate issue ang pinaglalaban tulad ng pamalakaya ay binabansagang mga front ng Communist Party of the Philippines, at nire-read tag. At marami kaming leader na matapos i-read tag ay binabaril na lang o namamatay. At isa dyan, yung Vice Chairman for Visaya ng Pamalakaya, si Jaime de los Santos, ay biktima at marami pa. At ngayon, dahil doon yung Vice Chairman for Luzon ng Pamalakaya Pilipinas, si Kababi Roldan, mula doon sa matinding kampanya ng pamalakaya dahil doon sa West Philippine Sea, ay niridtag na rin siya at kasama siya doon sa sinasabi na mga NPE. Kaya ito yung pinakamahirap ngayon, no? At marami rin yung mga hinaras, marami yung sinampa ng kaso at illegal na iniresto at kinulong, hindi lang sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, katutubo at iba pang mga sektor na pinaglalaban lang yung kanilang mga legitimate, no? Lalo na sa issue ng lupa at ganoon din sa pangisdaan natin. At lalong nakakabahala ngayon, Main, at sa ating mga tagapanood, yung ganito na para patahimikin yung ating mga legitimate issue at pagbawalan na supilin yung ating mga democratic right, no? Tulad ng malayang pagpapahayag, pagkukundina at pag-address ng mga dissent sa gobyerno, ay tinuturing na ng gobyerno dito na ito ay mga front ng Communist Party of the Philippines at ito ay target. At itong pagkakapasa at pag-aproba niya ng anti-terror bill ay nakakabahala dahil tuturing na itong mga legitimate issue na pagkaibakan ng mga mayang Pilipino ay madali na lang nila na ikulong ng 24 na taon at madali nilang isurveillance ng walang pagkuha o pagdulot sa korte basta meron lang mandato, yung buuin na Anti-Terrorism Council. Nakaramihan naman ng mga Anti-Terrorism Council ay mga terrorist na mga kaisipan, mga secretary at cabinet ni Presidente Duterte. Kaya ang panawagan natin dito ay dapat na tutulat labanan, ibasura ang Anti-Terrorism Bill at ganoon din yung Executive Order number 70 na ginagamit para supilin ang malayang pagpapahayag, at malayang pagtitipon-tipon ng mamamayan para i-address o ipahayag yung kanilang mga legitimate issue tulad ng mga mangingisda. Okay, salamat po. Malinaw po iyon, yung panawagan po at pahayag at mga nakikita pa ang problema ni Kapando. Balik po tayo, grading time po tayo. Kagaya po ng sinabi ko, from grade of 1 to 10, 10 being the highest, ano po ang grade nyo sa Administrasyong Duterte? At ganoon na rin po, ano po ang inaasahan yung marinig sa kanyang darating na SONA? Sisimulan ko kay Karine. Ano ang grade mo, Karine? At ano yung inaasahan mo? Ang tayan ay yung mga pinangako sa amin. Dahil hindi niya nagawa, di zero. Kasi hindi niya nagawa pero kung yung suporta halimbawa sa mga magsasaka, halimbawa yung ginagawa ng DA at ng ibang ahensya, masasabi natin meron naman, hindi naman 0-0. Pero kung ang pagbabatayan natin ay yung kanyang pangako, ay talagang 0. Wala siyang ginagawa sa mga batas na pinangako niya sa mga magsasaka. Partikular sa pinaglalaban ng mga agrarian reform beneficiary at saka mga coconut farmers. Hindi niya yung pangako niya hindi niya natugunan at hindi niya nagagawa hanggang sa ngayon. Kaya pag yun ang magiging batayan, 0. Pero kung ang pagbabatayan natin ay halimbawa yung suporta na yung nagbibigay ng binhi at ibang mga serbisyo, baka merong score siya doon. Baka nga hindi pa umabot ng 50.
ng 5, baka Ng ma-stress sa Mm. hanay natin. Oo. Kaya ganun ang itsura. Malungkot isipin 'yon, pero 'yun ang katotohanan. Sabi ko nga sa isang pagsasalita ko kaya naman palang magpasa ng batas para sa kagalingan ng lahat. Bakit itong Coconut Levy at saka yung agrarian reform na maraming nakikinabang dito, yung sa Coconut Levy, 87 provinces ang 87 bagang basta mas maraming probinsya na umaasa sa inyo. Pero hindi ginawa yun eh. Yung agrarian reform, meron pa tayong humigit kumulang 500,000 lupin na hindi napapamahagi sa mga magsasaka. Pero ayun, hindi maisulong-sulong dahil sa mga technical na usapin at mga nasa apila ay hindi maisulong. Habang pagmamasdan mo, itong kalagayan ng mga magsasaka, marami namang nakukonvert na lupa na yung mga nagko-convert ay hindi naman napaparusahan. Katunayan, sa lalawigan ng Quezon, meron doong 4 na barangay na kasalukuyang may usapin para sa konversyon. Yung mga ganun ba, taliwas doon sa inaasahan na dapat nabibigyan ng sasakahing lupa yung mga magsasaka. Halimbawa, yung mga kabataang magbubukid, wala silang lupang sasakahin ngayon. Kaya pumupunta sa Maynila at pumapasok sa call center. Kung sila ay nabibiyaan ng lupa o merong konkretong programa sa kanila para meron sila ng sasakahing lupa at makapag-business sila sa agrikultura, uunlad itong kayunan. Hindi. Kasi ang batas sa Pilipinas, hanggat hindi namamatay yung magulang, kung meron ng lupa, hindi yun mamanain ng anak. Kung yung mga young farmers, sana ay merong kapital para makabili ng lupa, sana hindi 58 years old o 6 kanyang katatanda yung ating mga magsasaka. Dapat meron ng kahalili na papalit sa kanila. Pero dahil hindi natututukan yung mga magsasaka, walang konkretong programa para sa mga kabataang magsasaka, tila nakaligtaan yung bagay na yun at nababansot itong ating agrikultura. Opo. Sa programa ng gobyerno halimbawa, sa National Irrigation Administration, sabi yan, pambansa. Pero sino nakikinabang ng tubig? Yun lamang mga lowland. Yung mga upland na pinanggagalingan ng tubig, hindi yun nadadaluyan ng irigasyon. At nilalagyan lang ng kanal patungo sa palayan. Yung ibang crops walang irigasyon. Yun yung mga konkreto na hindi na nakakaligtaan. Halimbawa, kung ako ay merong dahilig na lupa na kailangan ko ng tubig, kinakailangan kong humanap ng source ng tubig, malapit ako sa ilog para na mapadaluyan. Pero yung mga irigasyon, makikita mo ay doon lang pati karahilan ang programa sa palay at maisan. Sa coconut, naiiwanan yan. Hindi ganun ka-konkreto. Yung mga high value crops, mayroong programa doon. Pero halimbawa, kung meron ng programang ganun, wala namang nagpo-proseso sa lokal. Diba? Walang gawaan ng konkretong prosesuhan ng kape na naroon sa mga bayan, o merong gawaan ng langis o gawaan ng tsokolate, mga ganyan. Nakasentro pa rin sa mga kalunsuran. Kaya ang hirap ng oportunidad ng trabaho doon sa kanayunan, nakasentro tayo sa mga kalunsuran. So, baka pag-isipan na itong agrikulturang ito ay ma-maximize natin yung full value chain. Kunyari, kung ako halimbawa, Karine, sensya na po. No, alam ko pong very passionate tayo, ngunit kinukulang na po kasi tayo sa oras. So, sensya na po. Sige. So, ang grading po natin ay 0 o 3? 3 or 0? Sabihin natin 3 na lang. Bigyan natin ng 3. Kung ang batayan natin yung pangako, 0. Okay. Pero yung mga suporta, mga 3 lang siguro. Ayun, marami. Pasensya na. Opo, okay lang. Talagang very passionate po tayo sa issue na to. Siyempre, kayo ay nandyan sa sektor na yan. Naintindihan po natin yan. Si Kapando naman, ano ang grade mo para sa Administrasyong Duterte? 1 to 10? Wala din. Wala eh. Pero, kasi taksil nga at inutil para tugunan yung issue ng mga mangingisda at mamayan. At walang maasahan.
ang mamamayang Pilipino sa zona niya. At sa natitira pang 2 taon ni Pangulong Duterte, puro ito ay retoriko lamang sa mga accomplishment niya na di umano na hindi naman nararamdaman ng mamamayang Pilipino kundi puro pambubula o baka pangmumura, no? Karamihan ng kanyang zona. At walang asahan ang mamamayang Pilipino kundi yung pagpapatuloy, yung kanyang tiraniyang katangian ng pagiging Pangulo, ang paggamit ng dahas, ng pasismo para supilin ang mga lehitimong pakikibaka ng mamamayang Pilipino, ng mga sektoral na pakikibaka, at ganoon din yung tahimik sa mga kritiko at oposisyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At alam natin na lahat ay ginagamit niya para patahimikin ito. Una na dyan, ang ginawa niya sa ABS-CBN gamit ang 17 na congressman na pagpatay doon sa Committee on Franchise, no? Ay malinaw na pagpatay doon sa malayang pagpapahayag. Para sa amin ay napakalaki, no, ng kawalan ng ABS-CBN dahil yung ABS-CBN lamang ang tumutugon at nagbabalita ng tunay na kalagayan na epekto ng reklamasyon, at ganoon din yung importasyon, no, ng galunggong sa ating mamamayan at sa ating pangisdaan. At yun pa yung mawawala. At maraming isyu, ano, yung ABS-CBN na naging katuwang natin at kasama para doon sa pagpapahayag, na malayang pagpapahayag o pagbibigay ng opinion, kuro-kuro sa mamamayang Pilipino ng mga isyong kinakaharap ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong pagpasa ng pagmamadali, no, sa kabila na nasa gitna tayo ng pandemya ng COVID-19, ay yung mabilisang pagpasa ng anti-terror law ay malinaw na ito isang instrumento na batas para gamitin ni Pangulong Duterte doon sa kanyang mga kritiko para patakutin at ganon din patahimikin. Kaya ang maasahan ang mamamayang Pilipino kundi ang pagtindi pa, no, ng pasista at karaniyang katangian ng administrasyon ni Pangulong Duterte. At paghanda tayo sa anumang atake at hindi dapat ito katakutan, ano? Ito ay pagpapakita lamang na ang ganitong mga gawain at pamamaraan ay malinaw na takot na takot niya sa sa kanyang kasalanan sa sampan. Niya, pagbibintan niya ng soberanya ng Pilipinas sa China, at ganoon din yung malawakang utang ng papasan ang mamamayang Pilipino, at yung pagtugon niya sa issue ng pandemya ng COVID-19 ay sisingilin siya ng sambayan ng Pilipino matapos ang kanyang termino. Kaya maging handa tayo at hindi dapat katakot, at kailangan nating igiit ang malaya nating pagpapahayag at pagtitipon-tipon, at magsama-sama po tayo sa State of the Nation address sa zona ng bayan, no, sa 27 para maipahayag natin ang ating mga sectoral issue at mapakinggan natin yung iba't ibang issue, yung tunay na kalagayan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating mga nakapakinig. Marami pa po tayong issue na dapat sa talakayan. No? Ito po. Oras. Muli po, magandang Opo, Kapato, pero may last question pa po ako sa inyo po ni Karen eh. Huwag pa po kayong aalis, no? May isa, pinakahuli, napakagandang tanong po nito, no? Para po kay Karen at kay Kapando. So sa 4 na taon ng Pangulong Duterte ng administrasyon, ang tanong natin, so nasaan na nga ba ang administrasyong ito sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga magsasaka at mangingisda? Karen, so nasaan na nga ba? Nasaan na ang administrasyong Duterte? Karine? Karine? Nakamute ka po yata, Karine. Hindi ko masyado marinig yung tanong. Ulitin ko, Karine, ha? Ang tanong, so nasaan na nga ba ang administrasyong Duterte sa pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka? Nawawala siya kasi taliwas yung tugon niya sa pangailangan ng mga magsasaka. Hindi ko maisip na ang tugon sa kahirapan ng magsasaka ay itong pagtaas ng buwis
at saka yung pag-import ng bigas, at saka ay yung hindi pagtugon dun sa pangangailangan ng magsasaka. Sa halip ay binabawalan pa niyang mag-organisa yung mga magsasaka. Alam niyo po kung bakit. Yung pagpasa ng terror bill, mayroon ng mga kasapi na nagpaabot na sa akin na pinagbibintang daw kaming terorista at sila ay pinaparesign doon sa kanila sa pakisama mismo. Sabi ko, paglabag yun doon sa Article 3, Section 8 ng ating konstitusyon. Sabi ron na hindi dapat binabawalan ng Estado na ang mamamayan ay mag-organisa ng mga unyon at mga samahang pangtao. Labag yun pero ang sabi ng kanyang alipores, mag-resign daw sa amin yung aming mga kasapi dahil kami raw ay nakikibahagi sa mga terorista. Yung kami nagsasabi kami ng problema, iba yung tugon niya sa mga magsasaka. Itong ginagawa niya pagpasa ng batas sa terror bill sa Article 3, Section 3 and 4, nilalabag niya yun pandemya ngayon, hindi dapat yun kundi dapat tinutugunan niya ay yung pangangailangan ng mga batayang sektor. Kung anong hinihiling, yun sana kanyang ibigay. Hindi naman namin, sa namin mga magsasaka, hindi naman namin hinihiling na halimbawa ay magpasa ng terror bill. Hindi namin hinihiling yan. Hindi rin namin hinihiling na baguhin ang konstitusyon. Pero yun ang umuubog ngayon. Yun ang narinig ko sa media. At nakokontrol ang pahayagang pangmadla. Ang isang manifestasyon nga rin yung sinasabi natin, na nasabi ng kasama nating mangingisda na yung mga namamahayag ay binubusalan para hindi makapagsabi ng hinaing ng taong bayan at hindi makapagpuna sa pamahalang ito. Na dapat na itong mamamayan ang siyang salamin ng pamamahala at gobyerno. Karen, so tama po ba na nawawala ang administrasyong ito para sa inyo? Nawawala siya. Okay. Tanong na naman natin. Naliligaw. Mali ang tugon niya sa amin. Naliligaw siya. So si Kapando naman. So nasaan na nga po ba ang administrasyong Duterte sa pagtugon ng pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda? Sa 4 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte ay napatunayan at hindi na mapapasubalayan yan. Yung pag-abandona niya sa kanyang responsibilidad sa mga mangingisda at pangisdaan natin para manatili na produktibo at sustainable yung pangisdaan. Pagtaksil sa mga mangingisda at sambayaling Pilipino dahil sa pagkakanulo niya ng ating karagatan para okupahin at makinabangan at sirain ng Chinese government, Chinese fishermen, yung ating pangisdaan at ganoon din yung mga reklamasyon at pagkakanulo ng ating soberanya at patrimonya sa China kapalit yung kanya mga pangakong utang ng China na mamamayang Pilipino ang magkikinabang. Kaya sa loob ng 4 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte ay malinaw na ito ay taksil sa sambayang Pilipino at ito ay traidor sa sambayan ng Pilipino. Kaya dapat singilin at panagutin ang sambayan ng Pilipino. Opo, salamat po Kapando. Karine, Kapando, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa imbitasyon namin na dumalo sa isang talakayan na ito. At ngayon po talagang nalaman ng sambayanan kung ano ba yung pangailangan ng ating batayang sektor mula sektor na magsasaka at mangingisda. So mga kasama, mga nanonood po sa atin ngayon, sabi nga nila, 'di ba, ang pagkain ay buhay, 'di ba? Food is life. Lagi nating sinasabi 'yan. At nakita nga po natin, nabanggit ni Karen na ngayong pandemic, ang pangangailangan ng tao, hindi naman bumili ng bagong cellphone, ngunit ang hinanap ay pagkain. Ngunit tila baga na parang naliligaw at iba ang priority ng Administrasyong Duterte ngayon at hindi sinasagot ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda. May isyong lumabas na may isyu ng reklamasyon, militarisasyon, paglabag sa karapatang pantao. Sa mga magsasaka, hindi pa rin natutupad yung pangako sa Coco Levy. Ganoon na rin yung sa reformang agraryo. Sa tingin ko mga kaibigan, sa tingin po natin, at ito po'y pinahayag na ating mga kasamang mga bisita ngayon, na dapat bigyang pagpapahalaga ang mga sektor na magsasaka at mangingisda dahil sila ang nagbibigay ng pagkain sa atin. Kung wala po sila, hindi tayo mabubuhay. Ang doktor, sabi nga po, di ba, may kasabihan, kailangan mo sila minsan lamang sa iyong buhay
At ngayon kailangan din sila ngayong pandemya. Ngunit, ang mga magsasaka ay kailangan mo 3 beses at mangingisda, kailangan mo sila 3 beses sa isang araw dahil sila ang nagbibigay at bumubuhay sa atin. Dahil ang lahat ng kanilang ginagawa at ang bawat butil na kanilang binibigay ay buhay. Ito ay mahalaga para sa ating lahat. Mga kasama, magkita-kita po ulit tayo bukas para naman talakayin ang sitwasyon ng mga sektor ng mga jeepney drivers at manggagawa. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin ngayong gabi at isang mapagpalayang gabi sa inyong lahat. Muli, ako po si Jermaine Halandoni de Runya para sa Sonasa Na, a special interview series on the state of the people. Now, you know.